Yo, what's up mga ka-MB? So, long time no vlog tayo. Siyempre, sobrang busy natin ngayon kasi bare months sa business, syempre. Hindi na ako nakapag-vlog ng mga I think 2 weeks. Pero ngayon, isi-share ko sa inyo yung may bago akong na-discovering magandang patoka or feed sa ating mga Muscovy ducks. So, check nyo. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got one. Papakainin natin yung mga alaga natin bibe. At i-share ko sa inyo itong bagong patoka na pinapakain ko sa kanila. Ito yung Gallimax. So, na-discover ko siya. Ito talaga pagkain to ng manok. Gallimax plus 2 developer. Tignan nyo mga ka-MB, gustong gusto nila yan. Lumalapit na nga sila, favorite kasi nila yan. So since nag-switch ako ng feeds from mga Integra feeds to dito, nakita ko yung development nila, mas malakas mangitlog, mas healthy sila mga ka-MB. At talagang pagka pinakain mo walang natitira. Kasi tignan nyo naman, hindi tayo endorser ng Gallimax, pero may nagturo kasi sa akin na maganda ipakain to kasi kompleto na daw. Oo nga naman mga ka-MB, kompleto na siya. Nakikita nyo ba yung mga butil niya? So pag tinignan natin mga ka-MB, ayan, ayaw mag-focus ng camera ko. Ayan, pag tinignan natin siya, meron siyang mais, meron siyang mga ibang mga buto, may siya, pellet. Kompleto mga ka-MB, may mga iba-ibang buto pa. Ewan ko ang tawag, green peas yata to, green peas. Tapos, eto corn, syempre, source of protein. So, pag kinain nila yan, halos kompleto na yung nutrition. Para siyang conditioner mix ng mga alagang manok. So, all in one na to, no? Kompleto siya ng nutrients. Saka ito yung pinapakain ko sa mga bibi ko. Tinry ko siya, nagustuhan naman nila. At so far mga ka-MB, napakaganda ng epekto. Kaso mas mahal siya. Mas mahal siya sa ibang commercial feeds. So tanong nyo dyan sa inyo kung magkano, no? Ang Gallimax. Gallimax, ayan. Ito yung bago kong pinapakain. So try natin kung magugustuhan nila mga ka-MB, no? So ayan mga MB, kitang kita naman, nag-aagawan pa. So gustong gusto nila, nag-aagawan. Ang ganda kasi, no? Kompleto, nakita ko pa lang. So tinry ko kung maganda yung magiging epekto sa mga Muscovy ducks. Kasi minsan yung applicable sa mga manok ay hindi naman laging applicable sa mga Muscovy ducks. Pero nung pinakain ko sila na ito mga ka-MB, hindi mo na kailangan magbigay ng iba-iba pang mga additional na no? Kompleto siya, may corn na siya, may mga seeds, may pellet, kompleto. At gustong gusto ng mga Muscovy ducks natin. At eto mga ka-MB, hanggat gusto mo silang pakainin ng talagang wanto sawa, magsasawa ka. At syempre dapat ilimit mo lang rin kasi masakit nga sa bulsa. Yung binili ko na to is 5 kilos. 5 kilos worth siya ng 145 pesos. So ayan, pakainin natin sila. So eto mga ka-MB, mga 3 araw lang to, ubos na to. With limit pa. Ayan. Ayan, napakasarap nila panoorin habang kumakain, di ba? Habang nagpapahinga ka. So yung Peking duck ko medyo pilay siya, naipit siya doon sa hindi ko napansin mga MB sa sobrang busy natin. May pumalupot sa kanya na tali sa paa niya, tapos parang napilay siya. Pero tinanggal ko na at medyo okay na naman siya, nakakalakad na siya. Napalupot siya doon sa tali. Kawawa naman. Ayan, pakainin pa natin sila. So, itong malaki kong manok is parang nadadaig siya ng mga bibi. Ang mga bibi talaga, mga Muscovy ducks is napakalakas kumain. So siya yung nahihiya. Ayun, hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo ako mga ka-MB, pero sa akin so far ang ganda ng
Pero kung nagtitipid kayo, pwede naman kayo sa mga murang feeds lang, hindi naman masiselan yung mga Muscovy ducks natin. Pero kung gusto nyo, mas maganda yung maging output, development sa mga Muscovy ducks nyo, is gumamit kayo ng, syempre pag mas mahal na feeds, mas quality yan eh. Kung may budget kayo, ito yung gamitin nyo. Lalo mga KMB pag breeding season, breeding nila, nangingitlog, kailangan yan ng magandang patuka. Kailangan ng maraming nutrients yung natatanggap nila para yung mga maging itlog nila o maging sisiw nila is quality din, di ba? Walang defect, quality, malulusog hanggang sa mga sisiw nila. Kasi yan, breeding ano natin ngayon eh. No, nagpaparami tayo. So may isa na tayong naglilimlim dito, pakita ko lang sa inyo. Ayun siya. Dito siya naglilimlim. So ngayon, second day ng paglilimlim niya, kumakain siya ngayon. So may mga nagtatanong mga ka-MB kung normal lang daw ba na umaalis-alis. Syempre normal lang yon. Sa una mga ka-MB, mga first hanggang 3 weeks talagang aalis yan. Pero pag mga malapit na mapisa, yun na yung time na halos hindi na sila maalis sa pugad. Ayun mga ka-MB, short vlog lang tayo. Shinare ko lang sa inyo yung bago kong patuka. So sana nasa maayos na kalagayan ng ating mga alaga. Hanggang sa muli, happy farming sa lahat.